dating at asawa po siya ni Brother Renz at sila po ay mga galing sa Japan. Kaya ini-invite tayo ng mga taga-Japan. Galing sa Japan, si Sister Mary Claire nung nakaraan. Si Brother Kirby ay hindi ko pa alam kung nasaan. Yung isa, hindi naman yung taga-Japan, taga yung Middle East. So, ayan, salamat sa ating Panginoon. Marami po tayong kapatid pa sa ibang bansa na nako-convert, mga taga-Sariaya na po at nakakapagdala pa at mag-pray pa tayo kasi marami pa yan nakapaligid sa atin, hindi lang natin alam. Amen, na marami pang mga mananampalataya na katulad ng pananampalataya po natin na makakasama din po natin sa paglilingkod. Amen. So, okay na tayo mga kapatid? Amen. Praise God. At ginagawa ko po ito kagabi, iba ang title nung kalagitnaan na binago ni Lord. So, alam ko kalooban dito ng ating Panginoon. At ito po ay popular na. Not my will, but yours be done. Alam niyo ito, kasang verse ito mga kapatid, ginamit ng ating Panginoon. Ito po yung sasaro, ano po yung pagdurusa. Pero ang sabi ni Kristo mga kapatid, kalooban. Hindi yung kalooban natin, kundi kalooban ng ating Panginoon ang siyang mangyari. Ganon din po sa atin mga kapatid na yung kalooban ng ating Panginoon ang siyang mangyari sa buhay po natin. Dahil alam natin mga kapatid na ang buhay natin ay hindi po tayo nakakasigurado. May mga patotoo kanina na mga namatay. Kagabi, meron din mga kapatid dyan doon sa may tulay dyan, may tumalon. Tapos meron pang ayan, marami nang namatay. Pero ganyan talaga mga kapatid, yung iba nagmamadali, yung iba naman ay gusto pang tumagal, pero hindi po natin hawak yung ating buhay. Kaya mas maganda na itiwala po natin ang buhay natin sa ating Panginoon na nakakaalam ng ating inaharap at may magandang plano sa buhay po natin. Amen. So, willing po ba tayo mga kapatid na gawin ang kalooban ng ating Diyos? Na i-step aside yung ating sariling kalooban. Meron din tayong kalooban eh. Meron din tayong mga kagustuhan. Pero alam natin mga kapatid na mas maganda ang plano ng Diyos sa atin kaysa sa plano po natin. Sabi nga ng Bible mga kapatid, hindi pa narinig ng mga tenga, hindi pa nakita ng mga mata yung mga bagay na inilaan po sa atin ng ating Panginoon. Yung ating last week, mga kapatid, Jeremiah chapter 33 verse 3, yung mga mystery. Amen, yung mga bagay, hallelujah, na nakatago pa, yung mga bagay, mga kapatid, na ipapakita pa ng ating Panginoon, makikita lang po natin yan kung tayo po ay susunod sa kalooban po ng ating Panginoon. Praise the Lord. So, marami pong mga Kristiyano, amen, na willing mag-serve sa ating Panginoon, na willing na sumunod sa ating Panginoon. Dito po ba merong willing na sumunod sa ating Panginoon? Ilang percent? Kasi yan eh, yung mga usapan dyan. Ilang percent? Half-half bang? 1/4? Ano ba? 50%? 40%? 70%? 80%? Ilan mga kapatid? So mahirap magsabi ng presyento dahil baka magkasala tayo. Amen. So, pero sa atin, talagang willing tayo, meron sa ating puso na gusto po natin na sumunod po sa ating Panginoon. Walang problema. Marami mga kapatid na kahit saan pumunta, yung mga willing na talagang sumunod sa ating Panginoon, talagang maglalabas siya ng financial, maglalabas siya ng effort, mag-i-invest po mga kapatid ng lakas para makapunta sa mga gawain ng ating Panginoon. Marami pong mga tao at marami po akong kilala na talagang gusto po nilang sumunod sa ating Panginoon to the point na talagang ginagawa po nila ang lahat para masunod lang ang kalooban ng ating Panginoon. At yan naman po ay hindi masama. Ang mga bagay na yan ay kinalulugdan at kinasisiyan ng ating Panginoon. Yung effort, mga kapatid, na ginagawa po natin sa ating Panginoon. Sabi ng Biblia, lahat ng mga bagay, mga pagpapagal na ginagawa natin sa ating Panginoon, ay hindi po yan nawawala ng saysay. Amen. Praise the Lord. At marami pong makakapagpatutuo sa atin sa oras na ito na nung tayo ay sumunod talaga 100% sa ating Panginoon o may mga pagkakataon na talagang pinapriority natin ang ating Diyos, hindi po tayo nagkamali sa desisyon na ginawa natin yon. Dahil nakaranas po tayo ng
pagpapala ng ating Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Praise God. Hallelujah. At isa pang verse mga kapatid. Sabi po dito, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pang-unawa. Amen. Sabi po dito, sa Panginoon tayo mga kapatid magtiwala ng buong puso. At huwag tayong manalig sa sarili nating kaunawaan. May nabanggit kanina sa ating Sunday School mga kapatid. Amen. Kaya kailangan tayo po ay maging matalino na yung ating pagtitiwala ay ilagay po natin sa ating Panginoon. Dahil ang kaaway, magaling po yung mangdaya. Kala mo, kalooban pa ng ating Panginoon yung bagay na pinagkakatiwalaan yun, yung pala hindi na. Kasi ang kaaway, magaling po yan mangdaya. Kaya sa atin, mga kapatid, hindi po sa pananampalataya, hindi po tinitingnan dito kung matalino ka o hindi. Amen? Kasi maraming matalino, bagsak sa pananampalataya. Kaya sabi nga ng Biblia, mga kapatid, ang tinatawag ng ating Panginoon, yung mahihina, para hiyain yung malalakas. Kaya sa atin mga kapatid, magpasalamat tayo sa ating Panginoon na isa po tayo sa tinawag ng ating Diyos. Bagaman tayo ay merong kahinaan, may mga pagkukulang, pero still, tinawag tayo ng ating Diyos at pinagkatiwalaan tayo ng isang bagay. Hallelujah, yung pananampalataya. Hindi po yan maunawaan ng mundo. Yung pananampalatayang meron tayo, na meron lang isang Diyos, confuse nga sila eh. Baka tatlo. Baka dalawa. Amen. Nahihirapan po sila. Pero sa atin, sa simple nating pag-iisip, tayo po ay binigyan ng kaunawaan ng ating Panginoon. Kaya isang malaking pagpapasalamat po yan. Isang pagpupuri na pwede nating banggitin sa ating Panginoon na naunawaan po natin kung sino yung tunay at makapangyarihang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Marami po kasing nananampalataya na hanggang pananampalataya lang. Amen. Ito yung isang nakakaawa at nakakalungkot na sitwasyon ng isang mananampalataya na hindi po niya kilala yung kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Meron din yan sa loob ng church. Amen. Sa lahat ng church, mga kapatid, kahit sa UPC meron na may mga naglilingkod, pero hindi talaga nila naunawaan kung sino yung pinaglilingkuran po nila. Kaya mas kailangan po talaga natin palalimin ang ating relasyon, pagkakakilala sa ating Panginoon. Kaya hindi po pwede na sinasabi sa pananampalataya may graduation. Amen. Walang na-graduate sa pananampalataya dahil habang nabubuhay tayo, unti-unting mas lalong pinapakilala ng ating Panginoon ang kanyang pagka-Diyos. Kasi kung isang bagsak niyang ipapakilala, hindi natin kakayanin. Amen. Di ba? Ang sabi nga mga kapatid, yung paano ng ating Panginoon, dito lang yan sa mundo. Paa pa lang, paano mauunawain yan? Sina Solomon, kilala po yan, matalinong tao si Solomon. At ang sabi niya, nagpagawa si Solomon ng templo, pero yung pinagawang templo ni Solomon ay para lamang sa pangalan ng ating Panginoon. Kasi hindi mo pwedeng i-contain sa isang lugar ang kadakilaan ng ating Panginoon. Maging sa atin na mayroong limitadong isipan, hindi po natin pwedeng i-contain ang kadakilaan ng Diyos sa ating pag-iisip. Kaya yung katalinuhan ay hindi po yan aari. Sa pananampalataya ay matalino ko. Ka-IQ ko si ka-level ng IQ ko si Albert Einstein. Baka yung buhok lang. Pero yung isipan, hindi. Praise God. Kaya tayo mga kapatid, hallelujah, magpasalamat tayo kung tayo ay may talino at naunawaan natin ang pananampalataya. Kasi yun ay biyaya po ng ating Panginoon. Di ba sabi ng kawikaan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. May karunungan po tayo. At dahil tayo may karunungan, yun ay nagmula dahil sa takot natin, sa pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya tayo mga kapatid ay magtiwala ng lubos, buong puso. Sabi po dyan. At huwag sa sarili po nating kakayanan, karunungan. Sa lahat ng iyong mga lakad, sa inyong kilalanin. On all thy ways, acknowledge Him. At itutuwid niya ang inyong mga
landasin. Amen. Praise God. Dahil marami nag-testimony o marami pwedeng magpasalamat po sa atin nung tayo ay dumidiskarte ng sarili natin. Saan po tayo napupunta? Marami yung maganda sa una, yari sa huli. Yung mga ganyan sitwasyon ng buhay natin, talagang yung dumiskarte ka ng sarili mo, nung una okay, pero in the long run, parang nawawala, parang nasisira, parang nadidiskaril. Dahil nga, mga kapatid, mas lalo na sa mga mananampalataya, mas kailangan po nating itiwala po yung sarili, yung buhay, yung lakad natin sa ating Panginoon, dahil meron na tayong kilalang Diyos. Amen. At mas meron po tayong karapatan na magtiwala sa ating Panginoon kasi mas kilala po natin yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Kaya wag po nating ilagay sa ating sariling karunungan, katalinuhan, kundi samahan po natin ito ng pagtitiwala po sa ating Panginoon. Maganda yan. Di ba? Meron ngayong diploma o diskarte. Na-encounter niyo po yan. Diploma o diskarte. Anong mas kailangan nyo? Pero may mas maganda mga kapatid, may diskarte ka na, may diploma na ka, may Diyos ka pa. Amen. Amen. Talagang tagumpay po yan. Praise God. At isa pa, baka sabihin na ay, kailangan pala ng diploma at diskarte. Amen. Si Lord nga lang, sapat na eh. Amen. Ang ating Panginoon, sapat na. Sabi ng Psalms chapter 23, verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi na tayo makakailangan si Lord. Sapat na po yan sa buhay po natin. Amen. Pero, kailangan pa rin natin gumawa. Bilang sa sarili po natin, bilang sa tayo ay mananampalataya na namumuhay pa rin sa mundong ito, meron pa rin tayong mga pangangailangan. Pero mas maganda na itiwala po natin ang lahat ng bagay sa ating Panginoon. Dahil alam niyo mga kapatid, ilan po yung may pinakain ng ating Panginoon? Ilang isda? Ilang isda po? 5. Ilang isda? Iba-iba na kayo ng version Iba't ibang pagpapakain siguro yan. Ilang tinapay? O yung isda? Amen. Di ba? Sino mo mga kapatid? Nung itiniwala po nila, naghanap lang ang ating Panginoon kung sinong meron. Amen. Ganyan minsan ang ating Panginoon maghahanap lang siya kung sinong meron. Ang ating Panginoon, hindi niya kailangan yung mga bagay na yan. Ang kailangan ng ating Panginoon yung pagtitiwala po natin. Di ba naghanap lang ating, kaya namang gumawa ng ating Panginoon ng yung isda na lang, may isda agad. May tinapay agad. Pero bakit naghanap mo ng ating Panginoon? Isa po ito mga kapatid sa ipinakita ng ating Diyos na kahit kakaunti na meron tayo, kahit mga maliit na bagay na meron tayo, kapag inilagay natin sa kamay ng ating Panginoon, kaya po yung palaguin ng ating Diyos. Amen. Kaya kung yung pagtitiwala natin, mga kapatid, ay tinitipid mo pa, ay, ilahat mo na. All in. Ang sabi nga, all in, ibigay mo na lahat. Dahil alam natin, yung Diyos na pinagtitiwalaan natin ng mga bagay-bagay natin ay kayang magpalago at magpala. Hallelujah. Mula sa kaunti, kayang paramihin po ng ating Panginoon. Kaya, yung lakad natin, yung mga plano po natin, hallelujah, itiwala po natin yan sa ating Panginoon. Maybe maliit yan sa paningin ng ibang tao, pero sa paningin ng ating Panginoon, kaya yung palakihin. Kaya yung pagandahin. 7, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Praise God. So, ayan mga kapatid, yung diniscuss po dito sa 3 verse na ito, na magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Yung kalooban ng Diyos ang siyang sundin po natin. Kasi kung yung sarili po nating karunungan, sarili po nating dunong, sarili po nating pagpapasya, yes, minsan may mga pagkakataon na nagiging successful, pero napakaliit ng percentage na maging successful yan. Mas lalo na tayo'y mananampalataya. May kilala ako mga kapatid. Business-minded. Pinursuit niya yung business, pero nawala po siya sa pananampalataya. May trade-in lagi. Laging may ganung pagkakataon mga kapatid. Hallelujah, na ikaw ay mananampalataya na. Pero kapag inuna mo yung ibang bagay, pwedeng mawala ang pananampalataya.
Kasi ang sabi mga kapatid ng Biblia, dapat unahin po natin ang ating Panginoon. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom and His righteousness. Pero yung iba mga kapatid, yung iba mo nang iniiba eh. Iniiba po nila eh. Yung all these things ang inuuna. Nakita niyo mga kapatid? Di ba? Sabi ng Matthew 6:33, and but seek ye first the kingdom of God. And all these things, sa kanila, ang gusto nilang unahin yung all these things. Yung all these things, yung kingdom, yung righteousness, inuhuli. Hindi yun ang design ng ating Panginoon. Ang design ng ating Panginoon ay unahin po ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at saka lamang po tayo bibigyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Yung mga pangangailangan po natin, saka lang po yan ibibigay ng ating Diyos. Praise God. Nakatakot ang tahimik nyo. Amen. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Kasi minsan kahit tayo ay matagal ng mananampalataya, nauuna natin yung all these things. Aminin nyo daw. Aminin mga kapatid. Huwag na kayo magtaas ng kamay. Amen. Pero yan minsan yung nagiging status natin bilang mananampalataya dahil nga biglang may dumadating na pangangailangan. Alam niyo mga kapatid, yung mga pangangailangan yan yung nagiging test po sa atin kung sino po talaga yung uunahin natin. Tapos meron pa tayong mga baluktot na minsan na naintindihan naman ni Lord yung sitwasyon ko. Hindi nga maintindihan ni Lord eh. Kasi ang sinabi ni Lord, unahin. Sasabihin, naintindihan naman siguro ni Lord yung sitwasyon ko. Naintindihan naman siguro ni Lord yung aking kalagayan. Kasi alam naman ni Lord yung puso ko eh. Yun na nga eh. Ang kailangan nga mga kapatid ay hindi yung tayo ang intindihin lagi. Kailangan intindihin natin yung kalooban naman ng ating Panginoon. Tagal kaya nating makasalanan. Binigyan lang tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon, tas hihirit pa tayo. Grabe tayo kung makahirit kay Lord, parang dami nating nagawa. Amen. Isipin natin mga kapatid kung ano na yung mga nagawa natin sa ating Panginoon. Parang hirap mag-isip ano ba nagawa ko kay Lord? Then, itambal mo yan sa mga nagawa ng ating Panginoon sa atin. Di ba, grabe yung lamang. Grabe yung lamang ng ginawa ng ating Panginoon. Kaya minsan, may mga pagkakataon talaga, ako sa sarili ko mga kapatid, naiiyak akong humingi kay Lord. Kasi pakiramdam ko mga kapatid, parang wala pa sa kalingkingan ng ginawa ng ating Panginoon yung ginawa ko. Amen. Parang hindi ko pa nagagawa. Kumbaga sa 100%, parang wala pa nga ako sa 1% na nagagawa. Kaya minsan, ang hirap humingi. Pero wala tayong magawa kasi ama natin ang ating Panginoon. Talagang nagpe-pray tayo, Lord, tulungan mo naman ako. Yung mga ganyan sitwasyon po tayo. Kaya salamat na lang, sabi ng Biblia mga kapatid, ang Panginoon hindi po siya nanunumbat. Kasi kung nanunumbat si Lord, ay, naku po. Kung sa magulang, maghapon yan, ngarartatod na tayo. Raratratin tayo ni Lord. Higi ka na naman. Ano, akala mo sa akin tinatay ang pera? Kanino nga naratrat yun? Sa mga nanay. Ay, Happy Father's Day pala sa ating mga tatay. Happy Father's Day po. Parang nawala yung mga tatay natin dito. Amen. Natakot sa ulan siguro. Amen. So, ang sabi pa dito mga kapatid, marami po talagang itinitiwala. Marami po tayong pagtitiwala na ginagawa po sa ating Panginoon. Marami po tayong ginagawa sa ating Diyos na talagang gusto naman natin na ibigay sa lahat ng ating Panginoon, sa ating Panginoon. At may mga pagkakataon din na kahit ginagawa na natin yung kalooban ng ating Panginoon, bakit may dumadating na pagkakataon na biglang lumalamig yung pananampalataya natin. Sa kalagitnaan, yung peak ng pagsunod natin sa ating Panginoon, bakit biglang may downfall? Sino nakaranas ng ganyan mga kapatid? Yung talagang init na init ka sa pananampalataya. Kumbaga parang sa aeroplano, talagang paakyat ka na eh. Sobra na yung paglilingkod mo, talagang apoy na apoy ka na sa pananampalataya, tapos all of the sudden, biglang bumagsak. Di ba may mga ganyan sitwasyon sa buhay po natin na kahit nandun yung joy, nandun po yung kagalakan sa paglilingkod, sa banal na Espiritu, bigla na lang tayo may pagkakataon na walang
walang ka, ang sabi na, walang ka abog-abog sa Tagalog. Walang ka abog-abog, bigla na lang nawawala yung ating kagalakan, yung apoy sa paglilingkod. Ba't may mga ganong sitwasyon? Naisip niyo ba yan, mga kapatid? Ang saya ko pa ng linggo, lakas pa ng palakpak ko ng hindi yun namatay, ha? Baka kasi ginagamit natin yan, eh. Yeah, grabe yung palakpak ko ng linggo. Pero nung dumating yung Sabado, parang ayaw mo nang mag-church. Parang ayaw mo nang magsimba. Parang ayaw mo nang pumalakpak, ayaw mo nang mag-pray. Pero nung linggo, grabe, puspos ka ng banal na espiritu, grabe yung pagsigaw mo, grabe na mga kapatid yung iyong pagsamba sa ating Panginoon. Pero bakit may ganong pagkakataon? May mga ganyang sitwasyon na dumadating po sa atin, sa ating pananampalataya, na bigla tayong nalulugmok o bigla po tayong nadidismaya. Amen, sa ating pananampalataya. Isa po ito sa mga nakita ko. Marami pang factors na pwedeng magpabagsak ng ating pananampalataya. At isa po ito sa nakita ko na sana'y makita nyo rin, mga kapatid. Yung ating preconceived ideas. Alam nyo may mga kapatid, ibig sabihin ng preconceived. Ipaliwanag natin kasi English eh. Amen. Yung preconceived ideas, mga kapatid, yung gumagawa ka na po agad ng ito yung pinakamadaling illustration, mga kapatid. Sa alkansya, naglagay ka ng piso, nangarap ka na agad ng bahay. Piso pa lang, mga kapatid, yung nilalagay mo, meron ka ng malaking pangarap. Itong pisong ito, pag nagdire-diretso ko sa paghuhulog. Sino yung ganyan, mga kapatid? Ngayon, bumili kayo ng kasi kalimitan yan ay December. Kasi sasabayan yung New Year. Po, bagong taon, may mga pa tayo, 20 pesos araw-araw, 25 piso araw-araw. Kasi pag piso, nakakaya, piso 365 lang yun. Kaya minsan 5 piso, nilalagay po natin. Yung unang ulog natin, yung unang araw sa ulog natin, yung grabe na yung araw, by the end of this month, makakagano na ako, makakabili na ako ng ano ko. Pero yung hinulog mo nung January 1, yung pa rin yung laman ng January 30. Hindi pa rin nangyari. May mga ganyan sitwasyon po sa pananampalataya po natin, mga kapatid, na meron tayong dinadalangin sa ating Panginoon. Oo, tayo ay napuspos. Grabe yung ating pananampalataya. Natuwa po tayo sa pagkilos ng ating Panginoon at may dinalangin tayo sa ating Diyos. At yung dalangin natin, akala natin sa sarili natin, dahil nga puspos po tayo, dahil nga yung apoy, mga kapatid, ng banal na Espiritu ay nasa sa atin, yung ipinag-pray agad natin, akala natin, ibibigay agad ng ating Panginoon. Kung mag-imagine agad tayo, ay siguro ngayong linggo, ibibigay na sa akin ni Lord yung matagal ko nang ipinapanalangin. Siguro, meron ng bagong pagpapala, may bagong opportunity na ibibigay sa ating Panginoon. Kasi puspos ako nun eh. May mga ganyang idea po kasi tayo. May mga ganyang sitwasyon na yan po yung nagiging trigger kung bakit tayo nadidismaya. Kung bakit nawawala yung ating apoy sa paglilingkod. Kasi meron tayo mga preconceived ideas. Meron na tayo, kasi sabi po dito, meron na agad tayong pinopor, meron na agad tayong binubuong idea, opinion, bago pa natin ma-experience. Hindi mo pa nga na-experience eh. May conclusion ka na agad. Amen. Kaya ito po yung isa sa nakita ko, mga kapatid, kung bakit may mga mananampalataya na grabe yung paglilingkod nila, tapos bigla na lang nawawala. Kasi nadidismaya po sila. Sila po, mga kapatid, ay nag-i-expect ng isang bagay na gagawin ng ating Panginoon, pero hindi nangyari. Sila yung ganyan, yung parang pinaasa. Akala mo, ibibigay na eh. Akala mo nandiyan na, pero wala pala. Alam niyo, mga kapatid, nung mga bata pa tayo, lagi tayong pinapaasa. May isang sitwasyon, nung natin yung biyahe natin, Sikiti. Magja-Jollibee daw. Pinaasa nga. Daan nga kami sa Jollibee. Kasi, dadaan tayo sa Jollibee. Ilang Jollibee na daan namin mula sa Usugon hanggang Lucena. Hindi man lamang nakatigil ng Jollibee. Kahit nakaamoy.
Eh, bata pa lang, sinanay na tayong umasa. Oh, sakit. Isa pa eh, tumahan ka lang, dyan ka na sa bahay, bibilang kita ng pasalubong. Tulog-tulog ka pa, talagang ano ka eh. Yung bata ka pa, talagang magtumulog ka, dadalwahin ko yung pasalubong ko sa inyo. Nagising, nag-iyak na, walang pasalubong. Ay, 90s, mga batang 90s. Talaga sa amin, kasi marami nagpapangako, sige, bibilang kita ng soft drinks. Bibilang kita ng tinapay, pag-uwi. Nangyari mga kapatid, dumating, walang soft drinks, walang tinapay, kaya ang pinaka-final solution, maglagay ng bawang sa kilikili. Para lang Sinikumanan, naglagay ng bawang sa kilikili, mainit. Ayun, kasi ang batang 90s, para gumaling yung lagnat, bibilang ka ng Royal saka Skyflex. Gagaling ka na. Kaya ang gusto mo noon, gusto mo magkaroon ng soft drinks, at Skyflex, maglagay ka lang ng bawang. Minimit na. Ngayon hindi na mga kapatid. Tanggalan ka lang ng cellphone para ka nang nilalagnat. Nagwawala na. Amen. So sa ating mga mananampalataya, marami po tayong pagkakataon na bigla tayo bumabagsak sa ating pananampalataya, paglilingkod, nawawalan ng gana, natatanggal mga kapatid yung excitement. Kasi may mga in-expect po tayo, mga kapatid, na hindi ginagawa ng ating Panginoon. Tama po ba mga kapatid, sino yung nakaranas ng ganyan? Na tayo po mga kapatid, ay kala natin yun na yun. Pero nadismaya bigla po tayo. Di ba? Akala natin, akala natin tinapay na. Bato ba? Amen? Yun nga, mahirap mga kapatid sa pananampalataya. Yung maling akala. Marami pong ganyan mga kapatid. So, we're expecting things dahil may ginawa tayo sa ating Panginoon. Nakakala natin, papalitan agad yun ni Lord. Bigla nang agad yun. Ibibigay sa atin agad yung blessing. Kaya tayo minsan may mga pagkakataon na ayaw ko nang maglingkod, ayaw ko nang mag-serve, ayaw ko na kasi ang dami ko nang ginagawa, napapagod na ako sa ministry, wala pa rin yung prayer ko. May mga ganyan po tayong style sa paglilingkod mga kapatid na ginagawa po natin. Marami po tayong mga sitwasyon sa buhay po natin na akala po natin lahat ng ginagawa nating paglilingkod ay agad na pinapalitan ng ating Diyos. Huwag po tayong maglagay ng ganyang mindset mga kapatid. Ang paglilingkod po natin, amen, ay walang kapalit. Amen. Yan po yung tunay na paglilingkod, na kapag tayo ay nagbibigay sa ating Panginoon, huwag kang aasa ng kapalit. Amen. Amen? Kasi yan yung yan po yung ibinibigay sa ating knowledge ng mundong ito. Isa po yan sa pandaraya na ibinibigay ng ang kaaway, mga kapatid, na ipinapasok sa isipan natin na kapag ikaw ay aktibo, na kapag ikaw ay laging nagbibigay, kapag ikaw ay laging gumagawa, nagbibigay ka ng effort, ay papalitan ng ating Panginoon. Oo, papalitan po yan ng ating Panginoon, pero sa kanyang pamamaraan at hindi sa iyong pamamaraan. Yes. Gusto kasi natin yung sarili nating pamamaraan, Lord, sa ganitong bagay mo ako pagpalain. Di ba may mga ganyan po tayo? Lord, sa ganitong sitwasyon mo, ganyan ha? Mga ganyang sitwasyon po ng pananampalataya. Oo, minsan pinagbibigyan ng ating Panginoon, pero hindi ka pamimisa. Ano? Pamimisahan. Hindi ka sasanayin. Hindi ka sasanayin ng ating Panginoon sa ganyang sitwasyon. Kasi nga, tayo mga kapatid ay, sabi ni Pablo, hindi po laging sanggol. Hindi lagi tayong binibaby, hindi laging gatas mga kapatid. Minsan may mga pagkakataon, kakarnihin ka ng ating Panginoon. Amen. Pahihirapan ka ng ating Diyos para makita mo kung gaano mga kapatid yung value ng blessing na yan. Di ba sabi nga, yung perang madaling kinita ay madaling mawala.
Ganon din sa pananampalataya. Yung faith natin, ito'y hard-earned. Yung faith po natin, mga kapatid, ito ay pinagsusumikapan. Yung pananampalataya po natin, we know workout po ito, mga kapatid. At hindi mo masasabing hard-earned yan kapag hindi ka dumating sa mga sitwasyon na mahihirap sa pananampalataya. Kung hindi po tayo susubukin, kung hindi po tayo magkakaroon ng sakit, magkakaroon ng kakulangan, hindi mo masasabi na yung pananampalataya mo ay talagang pinagsumikapan. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Ang pananampalatayang pinagsumikapan, yun yung pananampalataya, mga kapatid, na dumaan sa iba't ibang klase ng unos. Amen. 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 Praise the Lord. Paano masasabing hardcore Christian si Pablo kung siya hindi nakulong? Kung hindi siya pinagpapalo, kung hindi siya nasakta, nasugatan, mga kapatid, paano masasabing hardcore Christian yan? Amen? Parang si John Mark. Buti na lang, nakabawi si John Mark. Kilala mo si John Mark, mga kapatid? Yung isang nakasama po ni Pablo, mga kapatid, sa pag-mission. Yung first mission, umalis agad si John Mark. Kasi mahirap. Alay mo, mga kapatid, ikaw ay tutuyain. Lalakad ka ng malayo. Buti kung may motor na nun. Buti kung meron ng mga bus, kotse, sasakyan. Noon, mga kapatid, lakad. Pagpagod ka, doon ka sa asno. Diba? Pero evangelism nun eh. Lakad po talaga. Amen. At hindi lang basta street, kilometers, milya ang layo, mga kapatid. Bayan-bayan, bansa-bansa. Yun, ngayon. Amen. Ang kanila pong mini-mission. Kaya paano masasabi, mga kapatid, na walang dedication yun sa ating Panginoon? Amen. Minsan nga, may mga pagkakataon na masakit lang ang ulo natin. Hardware Christian ako. Hanggang mamatay to, Kristiyano. Nung umulan, Lord, ano naman? Katatapos ko lang sa lagnat. Katatapos ko lang sa Cebu, Lord. Nung medyo santing ang init, Lord, baka maano ko eh. Baka ma-heat stroke ako. Di ba? Paano masasabing hardcore Christian ka? Kung sa mga simpleng bagay ay hindi mo, mga kapatid, may paglaban ng pananampalataya, na hindi mo maitiwala ang sarili mo sa ating Panginoon. Ang Diyos, mga kapatid, pagkakatiwalaan po natin ang buhay natin, hindi po tayo nang ipapahiya. Amen. Amen. Ano mang ibigay natin sa ating Panginoon ng buong puso, hindi ka nang ipapahiya, mga kapatid. Ganyan po ang ating Panginoon. Siya po ay tapat. Hallelujah. Hindi man natin nakikita ang mga kapamaraanan ng ating Panginoon. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi ka mapapahiya kapag ibinigay mo ang sarili mo sa ating Panginoon. Kapag ibinigay mo ang pananampalataya mo sa ating Panginoon, yung tiwala mo sa ating Panginoon. Hallelujah! Hindi ka mapapahiya sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Praise the Lord. Praise God! Hallelujah! Kaya yung mga bagay na in-expect po natin, yung mga bagay na ginagawa po natin sa ating Panginoon, gawin mo lang yan at huwag ka nang mag-isip ng kapalit. Kasi ang ating Panginoon, kapag nakita niyang maganda ang ginawa mo, hindi na yan inuutusan, hindi na po yan hinihingan, ibinibigay na po yan ng ating Panginoon. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay marunong magkusa. Amen. Akala kasi natin ng pagpapala, laging hinihingi. Hindi, mga kapatid, pasayahin mo lang ang ating Panginoon at ibibigay na sa iyo ng ating Diyos ang iyong mithiin ng iyong puso. Amen. Praise the Lord. Amen. Kaya ayaw ng ating Panginoon yung palahingi. Hiling ng hiling. Oo. May gift of healing. Healing dapat. Pero maraming Kristiyano, ang gift nila healing. Hiling ng hiling kay Lord. Tanggalin po natin yung ganyang mindset. Pwede nyo yung katabi. Ganyan yung mindset mo nga. Kapag maglingkod ka lang. Amen? Hallelujah! Kasi kung ang bagay natin, mga kapatid, sa paglilingkod natin ay nag-iisip tayo na laging may kapalit, lilimitahan mo ang ating Panginoon. Amen. Kasi akala mo, mga kapatid, ito yung bagay, mga kapatid, na kailangan nating maunawaan. Kapag ganyan ang mindset po natin, na kapag naglingkod tayo, may kapalit agad, lilimitahan po talaga natin ang ating Panginoon. Kasi alam niyo, mga kapatid, may mas bagay na mas malaki pa ang kayang ibigay sa iyo ang ating Panginoon. Pero dahil meron kang mga preconceived ideas,
Ay, ito siguro ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Sige, ayunan ka na lang ni Lord. Pero sana may mas malaki pang ibibigay sa ating Panginoon. Sa ganyang bagay, nililimitahan po natin ang kakayanan ng ating Panginoon. At huwag kang magtampo kasi ikaw yung nagdidikta ng mga bagay na yan. Amen. Isa mga kapatid, i-discuss po natin si Abraham. Kailan si Abraham? Amen. Father. Father of faith ay si Abraham na. Unang pangalan niya, Abraham, mga kapatid. Pero alam niyo mga kapatid, yung sa Genesis chapter 12, 2 to 3, meron dun pangako ang ating Panginoon. At yung pangakong yun ay nasa lugar pa sila. Anong lugar mga kapatid ni Abraham? Sa Ur. Ano po, dun pa lang sila. Wala pa yung mga hindi pa sila naalis. Kumbaga, pananampalataya lang. May pitong, nakikinig niyo yung 7 folds. Kay Abraham, 7 folds, mga kapatid. Ano? 7-fold blessing. Sabi sa Genesis, mga kapatid, ito yung pangako ng ating Panginoon. Ito yung blessing na ipinangako kay Abraham. Sabi niya, I will make you great nation and I will bless you abundantly. Hindi basta blessed, but abundantly. And make your name great, exalted, and distinguished. And you shall be a blessing, a source of great good to others. And I will bless, do good for, and benefit those who will bless you. Kung magpala sa iyo, ay pagpapalain ko. And I will curse that is subject to my wrath and judgment. Kung sino yung mag-curse sa iyo, i-curse ko. Ayan. And in you all, the families, nation, the earth will be blessed. So ito po yung 7 blessing, mga kapatid. Una, I will make thee a great nation. Diba? Sa pagkakataong yun, wala pang anak. Amen? Wala pang anak si Abraham at si Abraham at si Sarai. Sarai pa siya nun eh. Mataray pa siguro yun. Si Sarai. Sunod po, pangako ng ating Panginoon, pagpapalain, I will bless you. Kasunod, I will make your name great. At alam po natin yan, si Abraham, kinikilala po yan, o kilala talaga. At may dalawang malaking reliyon, Muslim at Kristiyano, na tinatawag na ama si Abraham. And ye shall be a blessing. I will bless them that bless you. I will curse him that curse you. And in you shall all the families of earth shall be blessed. So, yan mga kapatid ito yung 7 blessing na ibinigay po kay Abraham. Bagamat ibinigay ito ng ating Panginoon, alam natin mga kapatid, na hindi po niya nakita lahat ito. Alam niyo po ba yan? Kung babasahin po natin ang Genesis, pinangakuan siya ng ating Panginoon. Pero karamihan sa mga ito ay hindi po nakita sa panahon ni Abraham, nung nabubuhay pa siya. Pero may pangako ang ating Panginoon. Di ba? At kung isa-isahin natin yan mga kapatid, ay grabe, kamangha-mangha yung pangako sa kanya ng ating Panginoon. Sinong gusto mapangakuan kahit isa lang dyan ng ating Panginoon? Mahina. Ayaw niya. Ako na lang siguro. Amen. At kung titingnan po natin mga kapatid, isang naging great nation. Alam natin mga kapatid, kay Abraham nagmula ang Israel. Amen. Kasunod, pinagpala sila ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yung pinakamayaman na tao dito sa mundo, may lahing o may dugong Israelita. Kasi blessing, ayun po ay, ano sa kanila yan isang pangako ng ating Panginoon. Kahit kay Ismael, kasi galing siya kay Abraham, kahit si Ismael, mga kapatid, siya po yung lahi ng mga Palestino, di ba? Palestino, ito naman ang mga Israelita. Parehas po silang pinagpapala. Saan po dito yung pinakamayamang bansa? Saan nakapunta na Saudi Arabia? Di ba grabe yung mga pagpapala? Mga Muslim sila. Pero dahil nga may pangako ang ating Panginoon, bagamat sila'y kaaway ng bayan ng Diyos, pinagpapala pa rin sila. Kasunod mga kapatid, naging blessing
Dyan. At isa pa ito mga kapatid, and ye shall all the families, may isang version mga kapatid, na sa pamamagitan niya ay pagpapalain ang mga bansa. Ano po? Pagpapalain ng mga bansa. At kung mahilig kayo mga kapatid, mag-search. Ano po? Yung 7 pangangailangan, 7 needs yata ng tao mga kapatid, yung may mga ari sa mundong ito, mga Israelita. O may lahing mga, o may dugong mga Israelita. Yung sa clothing, sa food, o sa bahay, ano may 7 needs sa tao. Yan mga kapatid. Lahat po yung may hawak na yan ay mga Israelita. O may dugong mga Israelita. Amen. Kaya isa rin sa mga kapatid, sa pangako, sa buhay na pangako ng ating Panginoon, kapag nangako ang ating Diyos, talagang tutuparin po ng ating Panginoon. Amen. So, yung mga pangakong ito, kahanga-hanga po yan na ibinigay kay Abraham. At alam natin mga kapatid, ang ginawa lang po, ang puhunan lang po dyan ni Abraham ay sumunod sa ating Panginoon. Amen. Tandaan niyo po mga kapatid, ipinangako po yan kay Abraham ay nandun pa siya. Mayaman siya sa kanyang lugar. Sa lugar ng Saur. Mayaman po siya mga kapatid. Meron po. Kaya yung pagsunod niya sa ating Panginoon, ito po ay dahil sa pananampalataya, naging nomad siya. Alam niyo, nomad mga kapatid, walang tirahan. Pag-alagala lang po sila. Sila ay mga nakatira lang sa tent. Kung ako mga kapatid, mahirap pumunta sa isang lugar na hindi mo sigurado, na wala kang kasiguraduhan, na naka-stable na yung buhay mo. Ayos na, stable na yung buhay eh. Pero dinala ka sa isang lugar na wala ka namang walang kang kasiguraduhan. Amen. May isa pa nga sinabi sa Hebreo yata mga kapatid, na sinabi doon, na hinahanap po ni Abraham yung bayan na itinatag ng Diyos. Di ba? Yun yung hinahanap po niya, na sa buong buhay po niya ay hindi niya nakita. Nung nandito po siya sa lupa. At yung mga pinangako po yan ng ating Panginoon, karamihan po dyan ay hindi po nakita ni Abraham. Bagamat napakaganda ng pangako sa kanya ng ating Panginoon, hindi po yan nakita ni Abraham. Pero makikita po natin dito na hindi po yan ininsist na kunin agad ni Abraham. Kung babasahin po natin yung buhay, yung kwento po yan, hindi niya may kinuha sa atin. Lord, kala ko pagpapalain mo ako. Lord, kala ko magiging sikat ako. Lord, kala ko maano yung aking pangalan. Lord, kala ko sa pamamagitan ko, mayroong mga pagpapalain tao. Hindi niya hiningi agad lahat yan sa ating Panginoon. Ang inantay po, ang makikita po natin dyan, amen, na bagamat pinangakuhan siya ng ating Panginoon, hindi nagde-daydream si Abraham. Sino dito mahilig mag-daydream? Gising pero maraming pangarap, natutulog. Ay, meron ganyan sa preaching. Gising pero tulog. Lumilipad ang isipan. Amen. Pero ang ginawa po dyan mga kapatid ni Abraham, nagpatuloy lang. May pangako si Abraham pero hindi niya agad hiningi yan sa ating Panginoon. Dahil alam ko mga kapatid sa aking sarili na si Abraham ay marunong sumunod at mag-antay sa panahon ng ating Panginoon. Amen. Maraming pwedeng, kahit ako pangako ng ganyan, mag-expect ka eh. Mag-ano ka ng maraming bagay. Pero ibahin mo si Abraham. Kaya ito yung naging isang role model, naging father of faith dahil sa pananampalataya, kahit malaki ang pangako sa kanya ng ating Panginoon, hindi niya hingi agad yan sa ating Panginoon. Pagkos inantay niya ang kapanahunan kung paano ibibigay ng ating Panginoon o magmamaterialize yung pangako sa kanya ng ating Panginoon. Amen. Bagkos ang ginawa mga kapatid, nagpatuloy lang maglingkod at sumunod si Abraham sa ating Panginoon. Amen. Kaya sa atin, kahit kausapin tayo ng harapan ng isang anghel ng ating Panginoon, huwag kayong mag-daydream. Amen. Mahirap po yung mga kapatid. Alam mo mga kapatid, na maraming relihiyong nabuo dahil kinausap daw ng anghel. Ayan. Sila Joseph Smith, yung Batman. Ang sabi niya, mga kinausap sila ng anghel. Ingat kayo, iba't ibang klaseng anghel, sabi ni
Ate Anggi sa kanyang Sunday School. Ang kaaway ay kayang mukhang anghel din. Kasi dati naman silang anghel eh. Kaya sanay sila sa hindi sila nanggagaya ng anghel. Kasi dahil sila ay dating anghel. Kaya nature po nila yun. Kaya nila silang pagkamalan. Pero sila ay mga nahulog. Amen. Kaya sa atin mga kapatid, bagamat kahit magpangako sa atin ang ating Panginoon, sumunod lang tayo sa ating Diyos. After po tayo sa pagsunod, hindi sa blessing. Sa pangako ng ating Panginoon. Yan po yung tunay na pananampalataya. Praise God. Hallelujah. Kaya si Abraham, siya po ay nanampalataya, sumunod sa ating Panginoon. Nasaan siya? Hebrews chapter 11. Nandun sa faith, mga kapatid, sa faith chapter, namumuna po si Abraham po dun. Dahil bagamat mayroong mga pangakong ating Panginoon, patuloy pa rin sumunod si Abraham sa ating Diyos. Kahit hindi niya nakita sa kanyang kapanahunan ang lahat ng yan, sumunod siya sa ating Panginoon. At ang Diyos, ito yung kagandahan mga kapatid, hindi man nakita ni Abraham ang pangako sa kanya ng ating Panginoon, still, tinupad pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Kapag ang Diyos ay nangako, hallelujah, tutuparin po ito ng ating Panginoon. Hindi man sa panahong ito, hindi mo man sa panahon, sa darating na panahon, tutuparin at tutuparin po yan ng ating Panginoon. Huwag kayong mag-alala sa mga ipinapanalangin natin ngayon. Matutupad din yan sa kapanahunan ng ating Diyos. O hindi mo man makita, pero magsaya ka dahil tutuparin yan ng ating Panginoon. Si Abraham hindi niya nakita, pero nakita natin yung blessing, yung pangako ng ating Panginoon. Kahit tayo, hindi tayo mga Israelita, pero may knowledge tayo patungkol sa blessing ni Abraham. Kaya huwag tayong aburito sa mga ipinapanalangin po natin. Hallelujah, huwag po tayo sa ganyang kalooban natin, sa sarili nating kasiyahan, sa gusto natin mga kapatid yun na masusunod. Hindi, ang kagustuhan at kalooban ng Diyos ang kailangang masunod po sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. At bagamat napakaganda ng track record ni Abraham, pero may isang pagkakataon na siya po ay bumagsak. Mga kapatid, isa sa mga failure po ni Abraham ay pinangunahan niya ang kalooban ng ating Panginoon. Di ba may pangakong anak? Pero dahil baka nga 90 na. Ilang taon na mga kapatid? Magwa 100 years. Wala pang anak. Bihira. Lord, baka mamamatay na to ah. Pero iba naman sa kanila. Malalakas pa yung mga yun. Di ba yung si Sarah, nung pumunta sa isang lugar, napagkamalang pang dalaga eh. Ibig sabihin, yung mga nanay po natin dyan, maganda po kayo lahat. Maganda si Sarah, basta mananampalataya. Maganda yan, naglilingkod sa ating Panginoon. Mas lalong nagiging blooming. Si Nanay Belen, napakaganda yun ni Nanay Belen. Yung smile pa lang ni Nanay Belen. Ano po, talagang malakas na. Amen. So si Sarah mga kapatid, pero dahil nga limitado ang isipan ng tao, siguro natatakot na si Abraham nito. Mamamatay na yata itong darling ko ah. Parang hindi na ako magkakaroon ng supling dito ah. Amen. Sa panahon po yun ha. Sa panahon po niya ni Abraham po yun. Alam po natin mga kapatid na nagmadali po sila. At hindi nila inantay yung tamang kapanahunan. Kaya ano pong naging resulta? Nagkaroon po ng Hagar at nagkaroon ng Ishmael. At alam po natin kung saan mga kapatid si Ishmael, siya po yung kalaban ngayon. Lineage mga kapatid ng kalaban ng mga Israelita. Hanggang sa ngayon, naging tinik po yan ng mga Israelita dahil po sa isang pagkakamali, sa isang pangunguna, sa kalooban po ng ating Panginoon. Kaya sa atin mga kapatid, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen. Kahit mahirap na yung sitwasyon, hanggat hindi sinasabi ng Diyos na, oo, wag muna. Kapag sinasabi ng ating Panginoon na wag mong gawin yan, wag po natin gawin yan. Baka maging tinik po yan sa buong mga generation na susunod pa sa atin.
Kaya mas maganda mga kapatid, yung kalooban ng ating Panginoon ang siyang laging nauuna po sa atin mga kapatid. Kaya wag tayo ay maghangad mga kapatid na yung kalooban ng ating Panginoon ang siyang magawa po natin mga kapatid. Kaya sabi po dito, yung mga verses po natin kanina, yung itiwala po natin. Magbigay po tayo ng tiwala sa ating Panginoon. Yung buong puso natin ay itiwala po natin sa ating Diyos. Yung lakad natin, itiwala natin sa ating Panginoon. At yung karunungan natin, huwag tayong manalig po dyan. Dahil alam natin na mayroong isa pang mas matalino kaysa sa lahat. Yan ang ating Panginoon na nakakaalam ng ating hinaharap mga kapatid. Kaya ang gawin po natin, amen? Sabi nga, it is better to wait than to be sorry. Antay lang tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Magantay lang po tayo mga kapatid sa gagawin po ng ating Diyos. Kaysa mag-sorry tayo. Kasi sa ating mga mananampalataya, sinasabi natin yan, ang pagsisisi natin ay nasa hunahan, hindi nasa likuran. Tama po ba mga kapatid? Kailan tayo nagsisi? Nung tayo ay nagpabautismo, nung nanampalataya, nasa unahan ang pagsisisi natin. Ngayon nasa atin ang ating Panginoon, wala na tayong pagsisisi sa huli mga kapatid. Dahil alam natin na kapag itiwala natin ang sarili natin sa ating Panginoon, wala tayong pagsisisihan sa lahat ng plano ng ating Diyos mga kapatid. Kaya sa tunay ng mga Kristiyano, ang pagsisisi natin ay nasa unahan. Amen. Praise God. Yes. Yung wala sa ating Panginoon, di ba lagi na nasa ang pagsisisi nasa huli? Kasi mali. Amen? Kasi mali. Pero sa ating mga mananampalataya, tinubos, niligtas ng ating Panginoon. Wala nang pagsisisi tayo. Makikita mga kapatid, kung susunod po tayo sa kalooban po ng ating Panginoon. Hallelujah! Huwag na tayo mag-expect mga kapatid na magkakamali tayo kung tayo ay nasa kalooban ng ating Panginoon. Magkakaroon tayo ng pagkukulang kamalian kapag umalis tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Diyan malaki ang chances na tayo po ay magkakaroon ng pagsisisihan. Pero hanggang ngayon, sa mga mananampalataya na ilang taon na kayo mga kapatid na naglilingkod sa ating Panginoon, alam ko, masasabi nyo na wala po kayong pinagsisihan, hallelujah, sa pagsunod sa ating Panginoon. May mga dumaan man ang mga paghihirap, mga iyak na nangyari mga kapatid, sakit ng damdamin, sakit mga kapatid ng karamdaman. Hallelujah, hindi po tayo nagsisi dahil tayo ay naglingkod sa ating Panginoon. Nandito pa nga tayo, hindi umiiyak dahil sa sisi, umiiyak dahil sa kagalakan na ibinigay ng ating Panginoon na hanggang ngayon ay ang kabutihan ng Diyos ay nananatili po sa atin. Walang pagsisisi, kundi pangagalakan mga kapatid. Kaya ang sabi ng Biblia, kahit sa langit, pagsalubong natin sa ating Panginoon, may pag-iyak, pero iyak ng kagalakan. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya yung mga pagpapala ng ating Diyos, yung mga in-expect natin na gagawin ng ating Diyos. Hallelujah! Unang, dahil marami ka nang ginawa kay Lord, dahil marami ka nang ginawa sa gawain ng ating Panginoon sa church, sa mga tao, marami ka ng paglilingkod na ginawa, gawin mo lang yan dahil kalugod-lugod dyan sa ating Panginoon. Huwag ka na mag-expect. Amen. Tanggalin na natin yung ganyang mindset na dahil may ginawa ka, may agad na kapalit. Ito yung binigay sa akin ni Lord gabi. An unexpected blessing is far sweeter than a known blessing. Tama po ba mga kapatid? Pag alam mo na, wala, medyo yung excitement eh. Hindi ganun excitement. Pero yung mga bagay na hindi mo alam, yung mga blessing na hindi mo alam, mga kapatid, yan yung pinakamasarap na blessing. Hallelujah! Yung hindi mo in-expect na mga pagkakataon na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon, yan yung pinakamasarap na pagpapala. Kasi bunga yan ng iyong paglilingkod. Bunga yan ng kagalakan ng ating Panginoon sa iyong pananampalataya. Hindi ka basta-basta bibigyan ng blessing ng ating Panginoon kung hindi natutuwa si Lord sa iyong pananampalataya, sa iyong paglilingkod. Kaya yung paglilingkod mo,
Gawin mo lang yan sa ating Panginoon na walang iniisip na ibang bagay. Ang iniisip lang natin, naglilingkod ako dahil mahal ko ang ating Panginoon. May pagpapala man, salamat sa ating Panginoon. Walang pagpapala, salamat pa rin sa ating Panginoon. Hindi tayo naglilingkod, mga kapatid, sa pagpapala, kundi naglilingkod tayo sa nagpapala, mga kapatid. Hallelujah! Kaya yung blessing na unexpected, yan yung pinakamasarap na blessing. Di ba? Yung surprise, yun yung masarap na bagay. Sinurprise ka ng bagong second hand na cellphone. Okay na rin yun. Amen. Kahit second hand. Pero, surprise naman. Meron mga kapatid yung surprise exam. Yun yung pinaka nakakatakot. Sa mga estudyante, surprise, quiz tayo. Amen. Pero sa pananampalataya, masarap pa rin mga kapatid yung blessing na hindi natin inaasahan sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya gumawa lang tayo. Sumunod lang tayo sa ating Panginoon. Isa lang ang goal natin. Dapat bilang mga mananampalataya, isa sa mga goal natin ay laging mapasaya natin ang kalooban ng ating Panginoon. Na lagi nating mapasaya ang damdamin ng ating Diyos. Kilala niyo si David, mga kapatid. Yan po yung habit ni David na laging pasayahin ang damdamin ng ating Panginoon. Kaya nakagawa siya ng maraming mga compose, awit, mga kapatid. Yan po yung habit niya na laging pasalamatan, na laging awitan ng ating Panginoon. Ano po, mga kapatid, yung pinakamagandang blessing ni David? Hindi yung pagiging hari. Ang pinakamagandang blessing ni David ay siya yung tinawag na malapit sa puso ng ating Panginoon. Mas matindi pa yan sa hari. Amen. Kaya sa ating mga kapatid, mga mananampalataya, isa sa goal na gawin natin sa ating paglilingkod ay laging mapasaya ang ating Panginoon. Na laging magawa ang kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. Kasi kung gagawin natin yung sarili nating kalooban, hindi matutuwa si Lord. Not my way, Lord, but yours be done. Hallelujah. Ang iyong kalooban ang siyang mangyari. Meron man, may karamdaman man, hallelujah. Di ba, sabi sa mga kinakasal? In sickness, in health, richer and poor, till death do us part. Lagi po tayo sa ating Panginoon. Amen. Kahit mahirap na sitwasyon, hindi tayo aalis sa ating Panginoon. May karamdaman man tayo, hindi pa rin tayo aalis sa ating Panginoon. Hindi tayo kayang bakbakin ng kaaway, mga kapatid, sa mga taong nakakapit ng gusto sa ating Panginoon at sa kanyang pangako. Kahit ano pang gawin ng kaaway, hanggat tayo, mga kapatid, ay nakakapit sa ating Panginoon. Ang sabi ng Romans chapter 8, mga kapatid, walang ibang makakapagtanggal ng pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. Dahil mismo, kapag tayo ang kumapit sa ating Panginoon, kakapitan din tayo ng ating Diyos. Hanggang tayo nakakapit sa kanyang pangako, hanggang tayo nakakapit sa kanyang kalooban, hindi tayo bibitawan ng ating Panginoon. Ano mang sitwasyon ng buhay natin, hindi ka bibitawan ng ating Panginoon. Yan ang pinakamagandang pangako ng ating Panginoon, na hindi tayo iiwan, na hindi tayo pababayaan, na hindi tayo iiwanan sa mga sitwasyon na mahihirap, na hindi tayo pababayaan sa mga bagay na hindi natin alam. Amen. Kalooban pa rin ng ating Panginoon ang siyang masunod sa buhay po natin. Hallelujah! Purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah! Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon Jesus, pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. Hallelujah! Dinadakila ka namin, Panginoon Jesus. Salamat God. Hallelujah! Sa pangako mo. Hallelujah! Na hindi mo kami iwan, na hindi mo kami pababayaan, Panginoon Jesus. Salamat God. Hallelujah! Sa pangako mo na ikaw ay tatahan sa aming buhay, na kami iyong templo at ng iyong Espiritu ang siyang mananahan sa aming puso. Salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah! Dahil natagpuan namin ang tunay na pananampalataya at nakilala ka namin ang lubos, Panginoon. Kaya God, hallelujah, sa bawat buhay, sa bawat araw, Panginoong Jesus, hallelujah, na daraan, hayaan, Panginoong Jesus, na ang iyong kalooban ang siyang aming masunod, Panginoon. Na hayaan, Lord, na mapasaya ka namin sa aming paglilingkod, na mapasaya ka namin sa aming pananampalataya. Lord, pinaglilingkuran ka namin, hindi dahil sa mga pagpapala,
Pinaglilingkuran ka namin, Panginoong Isus, hindi dahil sa mga bagay na natatamo namin, kundi pinaglilingkuran ka namin, Panginoong Isus, dahil mahal ka namin, O God. Hallelujah. Dahil gusto namin maging masaya ka, hallelujah, sa aming buhay, Panginoong Isus. Kaya Lord, hallelujah, kung may mga pagkakataon man, hallelujah, na ang aming pananampalataya ay nalulugmok, ang aming pananampalataya ay nanghihina, nawawala ang apoy ng aming paglilingkod. Lord, hallelujah, kalingain niyo po ang bawat isa sa amin at alawin kami, Panginoon, ng iyong banal na presensya at patuloy, God, hallelujah, na yakapin kami ng iyong pag-ibig, Panginoong Isus. Lord, may mga pagkakataon na may mga araw, panahon na hindi nagiging okay ang aming buhay. Pero salamat, Panginoong Isus, nandiyan ang iyong banal na Espiritu na lagi, Panginoon, na umaagapay sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, hallelujah, na patuloy na nararamdaman namin at patuloy na nararanasan namin ang pagkilos ng iyong banal na presensya. Kaya God, hallelujah, patuloy, Lord, na ang iyong kalooban ang siyang mangyari, hallelujah, sa aming buhay, sapagkat alam namin, Panginoon, na may malaki at maganda at dakilang plano ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya Lord, hallelujah, ang aming munting buhay ay patuloy na inaalay po namin sa inyo, Panginoong Isus, maging kalugod-lugod at karapat-dapat ang buhay na ito na aming kinabubuhay, Panginoon. Lord, hallelujah, patuloy niyo po kaming hawakan ang aming mga desisyon at ang aming buhay ay patuloy na hawakan, Panginoon, at patuloy, God, hallelujah, na magalak ka sa aming paglilingkod. Muli, pinupuri ka namin at patuloy na pinapasalamatan sa aming buhay. Sa iyo lamang po, Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating